What's up sa inyo mga kababayan? Welcome back to another episode po. Bago natin pag-usapan itong ating topic na si kabayan kasambahay na nagnakaw umano ng bra ng kanyang amo, dumako muna tayo sa issue dito sa Saudi Arabia dahil sa October 1, i-enforce na po ng General Directorate of Traffic ang pagmamonitor ng mga violations sa mga driver na wala hong valid insurance sa kanilang mga sasakyan. Electronically po, once every 15 days. The administration confirmed na automatic monitoring of the violation will be applied on all cities and governorates sa Saudi Arabia. And that insurance violation has been stipulated nga po sa traffic system since ito ay na-issue sa kanila, and has been automated to be independent like other violations without linking to another violation. Pinunto po nila dito na posible po nilang ma-inquire yung mga driver ang validity ng kanilang insurance gamit po ang kanilang mga absure. So kung kayo po ay driver, nagmamaneho, may sasakyan, make sure that you are always checking your validity na inyong insurance. Just go to the absure po at doon nyo makikita yan. It is worth mentioning that the e-Murur has set next Sunday, which will be approved on October 1, as date to monitor violation of lack of valid insurance of the vehicles. At ang multa neto ay tumataginting 100 rial hanggang 150. So tumataas yan pag hindi mo nababayaran. Isang nakakalungkot na balita, isang kasambahay tinanggi naman ng pagnanakaw ng bra at iba pang gamit sa kanyang amo. Malalaman na nga po ng isang Pilipinang domestic helper kung naaayon sa korte ang pagtanggi niya sa paratang ng kanyang amo noong Pebrero na ninakaw niya umano ang mga personal na gamit nito. Natapos kanina po sa Eastern Court ang paglilitis sa kaso ni Sarah, 35 anyos, itinakda ni Magistrate sa Lao Sukhan sa November 17 ang paghatol sa kanya kung saan siya ay nagkasala. Okay? Tapos, itinuloy ni Magistrate Lao ang kanyang piyansang 500 Hong Kong dollars upang siya ay makalaya hanggang sa susunod na pagdinig. Inakasahan si Sarah ng kanyang among si Nicole ng pagnanakaw ng 6 na kasuotang pantaas, 2 pantalon, isang sombrero, isang pares ng sunglasses at isang bra. 3 bestida. Walang sinabing alaga ang mga ninakaw na di umanong gamit, pero kinasuhan siya. Naganap umano ang pagnanakaw sa tinitirhan ng mag-amo sa Lohas Park sa Changquan mula December 20, 2022 hanggang February 22 ngayong taon. Inireklamo ng amo si Sarah sa pulis na nag-iimbestiga na ngayon sa kanya. Ang asuntong isinampa laban sa kanya ay paglabag sa Section 9 ng Theft Ordinance po. Kaya sa lahat ng mga OFW dyan, nako po, medyo ingat-ingat kayo. At mga OFW sa Myanmar, nako ito medyo masakit na ito, no? Kinuryente, kinadena, ginawa pang scammer. Ay nako, ito yung mga nadadali ng illegal recruitment. 3 OFW ang nasagip ng mga otoridad dahil sa human trafficking sa Myanmar. Ayon sa ulat ng mga ito ay puwersa ang pinagtrabaho bilang scammer at kinukuryente pa o kaya na may kinakadena. Mismo ang mag-asawa ng mga biktima. Ang mga asawa ng mga biktimang ito ang nagkukwento kung ano ginagawa ng mga employer sa mga ito. Malayo sa pangako na sila ay magtatrabaho bilang call center agent sa nasabing bansa. Pinangakuan din umano ito na mahigit 50,000 pesos kada buwan na kita kabilang ang komisyon. Sa Facebook ayon sa nagchat-chat na sa kanila, sige kami ang gagastos dyan, sige kami na bahala pagdating doon, porsentuhan na lang tayo doon. Sinabi ng isa sa asawa ng mga OFW na biktima. Bumiyahe ang 3 biktima sa pamamagitan ng bangka mula Zamboanga patungong Malaysia at patungong Thailand hanggang makarating sa Myanmar, sakay pa rin ng isang bangka. Ay nako, kapag hindi naaabot ang kota ng pang-i-scam ay binibigyang umano ito sila ng mga 40 araw at sinasaktan pa
sa loob ng penalty room at black room na tinatawag. Katulad ng ibang survivor, kailangan magbayad ng blood money para lamang pakawalan ng mga biktimang OFW. Kaya kayo po mga OFW, huwag kayo magpapaniwala sa mga iniaalok na trabaho sa social media lalo't hindi kayo nakasisigurado. Magandang araw sa inyo lahat mga kababayan kong OFW.